Hello everybody! Magandang araw. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba kumita sa dropshipping ngayong 2025. Okay, so dito makikita natin na nakalagin na ako sa aking Shopify store. So kung wala ka pang Shopify store ay kailangan mo lang mag-sign up for an account, or kung may account ka na, kailangan mo lang mag-login. Okay, so gamitin mo lang ang search bar na nasa itaas at i-type mo lang ang Shopify. Okay? Pagkatapos mong gumawa ng Shopify account, dito naman, i-click mo lang ang product section. Okay, so kapag na-click mo na ang products, makikita mo dito lahat ng products na dropship mo. Okay, so dito sa kabilang tab, may Importify tayo. So ito yung tool na gagamitin natin para makapag-dropship tayo ng products galing sa Shopee at Amazon. Okay, so sa video na ito, ang gagamitin kong marketplace ay ang Shopee at ang Amazon. Ngayon, bumalik ka lang dito sa iyong Shopify store. Okay, so i-click mo lang ang online store dito sa baba. Tama. So dito ay pwede ka nang pumili ng themes na gusto mong gamitin para sa iyong Shopify store. So as of the moment, ang theme natin ay ang Horizon. So kung gusto mong palitan yan, ay mag-scroll ka lang at makikita mo na dito lahat ng theme na available. Pwede mo rin i-click ang VSET Theme Store para makapili ka pa ng iba't ibang themes. Okay? Ngayon, i-check mo kung nasa tamang store ka. I-click mo lang ang iyong profile na nasa itaas or ang my store option. Okay, so pagkatapos mong i-check, dito ay i-click mo lang ang add option. Okay, so i-install muna natin ang Importify application sa ating Shopify store. Okay, so i-click mo lang ang Shopify App Store kapag hindi mo pa nakita dito ang Importify. Ngayon, hanapin mo lang ang Importify. So kung hindi mo makita ang Importify dito, pwede mo rin gamitin ang search bar na nasa itaas at i-type mo lang Importify. Okay, so makikita mo na agad ang app na ito. I-click mo lang yan. Tama. At makikita mo na dito ang install option. So, i-click mo lang ang install option. Pagkatapos niyan ay kailangan mong pumili ng plan. Okay? So, sa plan naman, dito meron silang basic, premium, at gold. So, sa basic, kailangan mong magbayad ng $14.95 per month. Sa premium, $27.95 per month. At sa gold, $37.95 per month. So, wag kang mag-alala dahil may free trial din sila sa lahat ng kanilang plans na 1 day. Okay, so pagkatapos mong pumili ng plan, ay pwede na natin gamitin ang Importify para makapag-dropship tayo ng products galing sa Shopee at Amazon. Okay, so para makapagpili ka ng plan, i-click mo lang ang Start Free Trial at kailangan mong ilagay ang iyong details para ma-approve ang iyong account. Okay, ngayon, ang susunod nating gagawin ay kailangan nating i-install ang Importify extension sa browser na ating ginagamit. So, open ka lang ng another tab at i-search mo lang ang Importify extension. Okay? So, dito makikita mo ang first website. I-click mo lang yan. Tama. At makikita mo dito ang option na add to web browser. Okay? So, depende sa web browser na ginagamit mo. Pagkatapos niyan, ay i-click mo lang ang extension icon na nasa itaas at i-pin mo ang Importify. Okay? So, para mas madali mong makita ang Importify icon na nasa itaas. So, pagkatapos mong i-install ang Importify extension, pwede na natin i-close ang tab na ito. Okay. So, ngayon, subukan natin. Dito tayo magsisimula sa Shopee. Maghahanap tayo ng product na pwede nating i-dropship papunta sa ating Shopify store. Okay, so i-close muna natin ito at pumunta tayo sa product section. Okay, tapos bumalik tayo dito sa Shopee tab. Ngayon, maghahanap tayo ng products na trending
or sa palagay mo na mas mabilis mabibenta sa iyong Shopify store. Okay, so dito gagamitin ko lang ang search bar na nasa itaas at maghahanap ako ng mirror. Okay, so depende kung anong product ang gusto mong i-dropship. Okay, so maghahanap lang tayo dito ng products. Okay, for example, itong product na ito, kailangan mo lang yung i-click. Tama. Pagkatapos nyan ay makikita mo na ang full details ng product na ito. So dito sa itaas, makikita mo ang add icon. So ito yung Importify. Okay, so once ma-install mo na ang Importify extension, kapag maghahanap ka ng product sa Shopee at i-click mo ang product na iyon, automatic na makikita mo itong icon na ito na nasa itaas. So kailangan mo lang yung i-click. Tama. Dito makikita mo ang product details. Andito rin ang description ng product, ang variants, video, at ang images ng product. So, i-click mo lang ang select all para lahat ito ay madadropship sa iyong Shopify store. Okay, so i-click mo lang ang add to your store. Okay, so kailangan mo lang mag-intay ng 30 to 60 seconds to complete the process. So, pwede mo nang i-view ang iyong product, i-edit, or pumunta ka sa import list. So, pumunta muna tayo sa Importify import list para ma-check natin ang product. Okay, so dito sa import list, makikita natin lahat ng products na dropship natin sa ating Shopify store. Okay, so pwede ka rin pumunta directly sa iyong Shopify store at pumunta ka sa product section. So, kailangan lang natin i-refresh ang tab na ito. Okay, so dito makikita na natin ang product na dropship natin. Ngayon, i-click natin kung successful ba na lahat ng detalye ng product ay na-dropship. So, makikita natin dito ang media ay hindi nasali. So, sa Shopee kasi, kapag gumagamit ka ng Importify, hindi lahat ng details ng product na iyon ay madadropship. So, ang alternative na pwede natin gawin ay pumunta ulit tayo dito sa Shopee. Tama. At kailangan natin i-download manually lahat ng images ng product na ito. So, pagkatapos mong i-download ang images ng product, ay pwede ka nang bumalik sa iyong Shopify store at kailangan mong i-upload dito lahat ng images manually. Okay, so dito naman sa category, kailangan mo lang i-select ang category. So, pipiliin lang natin ang mirrors. Ngayon, sa variants naman, nandito na lahat dahil ginamit natin ng Importify. So, hindi na totally kailangan pa nating manual na i-add dito ang variants. Sa prices naman, kung gusto mong palitan ng prices ng product na ito, since gusto natin kumita ng mas malaki, pwede natin i-change ang prices. So, kailangan mo rin i-consider kung bibilhin ba ito ng iyong mga customers kapag sobra namang mahal ang products. Okay, so ngayon, pumunta naman tayo sa Amazon. Okay, at dito naman tayo maghahanap ng products na pwede natin i-dropship. Okay, so dito sa Amazon, pwede ka nang hindi mag-sign in or mag-login para makapag-dropship ng product. Pero kung gusto mo naman mag-sign in or mag-sign up, i-click mo lang itong option na nasa itaas at i-click mo lang ang sign in option. At kung bagong customer ka naman, i-click mo lang itong start here para makapag-sign up ka ng iyong account sa Amazon. Okay, so dito sa Amazon, maghahanap lang tayo ng random products na pwede nating i-dropship. Okay, so andito ulit yung mirrors. I-try muna natin itong tumbler. Okay, so mag-antay ka lang ng ilang segundo at makikita mo na dito ang add option or ang Importify icon. Okay, so i-click mo lang yan. Tama. So, andito na lahat ng detalye ng product na ito. So, i-check mo lang ang description. So, dito, ang pipiliin ko ay ang default description para hindi ko na kailangan gumawa ng sarili kong description para sa product na ito. And pumunta naman tayo sa variants. So, i-click mo lang ang import all variants automatically. Okay? At dito naman sa inventory, kung may product barcode naman, pwede mo yung ilagay dito. Okay, so sa video naman,
walang video na nakita. So, hindi na natin kailangan i-add dito ang video. Tapos sa images naman, andito na rin lahat ng images na kasali kapag drinopship natin ang product na ito sa ating Shopify store. Okay, so i-click mo lang ang add to your store option na nasa baba. So dito kailangan mo lang mag-antay ng 30 to 60 seconds to complete the process. Okay, so i-click na natin ang edit option. Tama. At another tab will open dito sa itaas. At mapupunta ka na kaagad dito sa iyong Shopify store. So pwede ka naman pumunta dito sa tab mo kanina. So dito na lang tayo. Ngayon, i-check natin kung andito ba lahat ng detalye ng product na ito. So magsisimula tayo dito sa title. So andito na ang title ng product. Okay, so i-check lang natin kung tama nga ba ang title ng product na iyon. Okay. So bumalik muna tayo dito. Andito na rin ang description ng product at ang media. So lahat ng images ng product ay successfully na dropship natin. So ang advantage kapag sa Amazon ka maghahanap ng products na gusto mong i-import, hindi mo na kailangan manually na i-download pa ang mga product images para i-upload sa iyong Shopify store. Hindi katulad ng Shopee. Okay, so maganda rin naman sa Shopee kasi marami kang makikita na cheaper na products. Pero kailangan mo lang talagang i-download ang mga images at i-upload dito sa iyong Shopify store. Okay, so dito naman ay i-select mo lang ang category. So makikita mo dito sa pinakababa ang suggested na category. So pipiliin lang natin yan. Sa variants naman, kung gusto mo mag-add ng another option, i-click mo lang itong add another option. Okay, so sa size naman, okay, pwede mo siyang i-group by size or group by color. Okay, so dito naman sa ating color, sa material, age group, so pwede mo rin i-edit ang sections na ito. Okay, so pagkatapos mong i-customize ang mga detalye ng product, ay pwede mo na itong i-click save sa itaas para ma-save ang iyong changes. Okay, so i-click mo lang ang changes na nasa itaas at pag-antay ka lang ng ilang segundo. So ngayon, ang iyong product ay na-save na. So pumunta muna tayo dito ulit. Okay, para ma-check natin kung andito na ba talaga ang products na drinopship natin galing sa Amazon. Okay, so click ko muna ang home option tapos bumalik tayo dito sa products. Okay, so makikita natin dito lahat ng products na drinopship natin galing sa Amazon at galing sa Shopee. Okay, so bumalik ulit tayo dito sa Amazon. Dito naman ay tuturuan ko kayo kung paano kayo makakahanap ng products na trending at effective na ibebenta mo sa iyong Shopify store. So pwede kang pumunta dito sa Today's Deals. Okay, so dito makikita mo yung mga products na naka-discount. So, alam naman natin kapag mga customers na nagtitipid, palaging naghahanap ng products na naka-discount. So, kailangan din natin yan i-consider kung gusto natin kumita sa dropshipping. Okay, so marami kang kailangan i-consider kapag gusto mong kumita ng malaki sa dropshipping. Okay, so dito makikita natin lahat ng mga products na naka-sale. Katulad na lamang nitong case sa iPhone. So, as of the moment, naka 20% off siya at limited lamang ang time na ito. So, pwede natin itong i-click. Tama. At andito lahat ng colors ang detalye ng product na ito. So, kung sa palagay mo ang product na ito ay worth it at kung sa palagay mo ang product na ito ay effective na mabibenta sa iyong store, ay click mo lang itong add option again para ma-add mo ito sa iyong store. Okay, so itry muna natin na ma-add ang product na yun sa ating store. So makikita natin dito na ang Importify ay ginagather pa lahat ng variant information ng product na ito.
So makikita natin dito na may 459 variant information and product. So kailangan mo talaga muna mag-antay para automatic mo na mada-dropship lahat ng detalye ng product na ito. Dahil kung i-add mo yan sa iyong store directly, kailangan mo manually i-download ang iba at kailangan mong i-customize manually. So, mas mabuting mag-antay ka na lang ng ilang segundo para hindi na marami ang kailangan mong gawin. Okay, kasi yan yung purpose kaya gumagamit tayo ng Importify para mas mapadali ang ating pagda-dropship ng products galing sa isang marketplace. Okay. So, dito bumalik ulit tayo sa Shopee. Dito naman sa Shopee, pwede ka rin pumunta dito sa mga naka-flash deals. Okay? So, hindi lang ang Amazon ang may section na makakahanap ka ng products na naka-sale. Dito rin sa Shopee, marami rin naka-sale dito. At marami rin customers sa Shopee. So, kung dito ka maghahanap ng products, effective din yon kasi marami rin gumagamit at bumibili dito sa Shopee. So, that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!